Kamusta mga kawan? Nako, ang bilis ng oras at ang bilis ng panahon dahil Wednesday na naman. No? Ang bilis ng araw, no? Tapos Thursday, tapos Friday, walang pasok. Chinese New Year. Mga kawan, Chinese New Year. Isang panibagong ano na naman, no? Kaarawan para sa ating lahat, no? At yung iba naghahanda talaga, lalo na yung mga kamag-anak namin na Chinese, talagang naghahanda talaga kapag Chinese New Year. And syempre mga kawan, malalaman natin kung ano ba mga masiswerte at mga malas na dapat nating gawin, no? Syempre may mga feng shui expert na naman na maglalabas ng ng mga kanilang prediction o gabay, at syempre kung ano man yung mga nakikita nila sa mga stars natin o kaya sa mga pwedeng mangyari ngayon sa taon na to, sila na bahala dyan, no? Yan, no? At syempre mga kawain, good afternoon muna sa lahat din ng mga nakatutok ngayon sa ating sa online, sa 1FM Facebook page natin. Magandang tanghali sa inyong lahat. At syempre, pwede kayo mag-text sa ating text line na 0998-9619711. At syempre mga kawain, kung magpapabati ka lang ng kaarawan mo, i-drop mo lang dyan mga kawan para mabati ka namin. Mga kasabihan na naman ating babasahin mga kawan. Sabi ko nga sa inyo, kapag may mga kasabihan kayo, pwedeng nyong i-drop or i-text or i-message sa 1FM Facebook page. And meron din po kaming Instagram account. Kung saan yung gustong pumunta, bahala ka. Hello sa inyong lahat dyan. Siyempre, kamustahin ko lang din ang mga kaibigan ko na may kaarawan ngayon. Happy birthday sa mga kaibigan natin. From kala Jocelyn, hello sa inyo. Happy birthday, Jocelyn. And happy birthday, siyempre, sa ating kaibigan na kay Marvin Salazar. Happy birthday sa iyo, brother Marvin Salazar. Jim Jasper Gomez, magandang tanghali rin, no? Magandang hapon sa ating lahat, no? Kala Almer Mark, magandang hapon sa inyong lahat, no? Pananghalian natin, hapon na tuloy agad ngayon, no? Kayo naman, nananghalian pa nga lang tayo eh. At hello rin sa mga kawan natin ngayon na nakatutok sa iba't ibang lugar. Sa mga kawan natin na nagpapabati sa atin, kala Ana Patricia, hello po sa inyong lahat. Kay Ate Gay, nagpapabati sa atin si Ate Gay, ang ating napakagaling pagdating sa music at mash-up, no? Mash-up queen na si Ate Gay, no? Hello po sa inyo, Ate Gay. Sa mabuting kaibigan natin yan. At syempre, Department of Agriculture, hello po sa inyo. Ang ating mga kaibigan dyan sa DAR, hello po sa inyo. Kala Mama Konga, no? Kala Ninya Taduran, kala Boss Ninya Taduran, kala Boss Eric, hello po sa inyo lahat. At batiin ko lang din mga kawain ang ating kaibigan. Ito sa mga nagpapabati sa atin. Batiin ko lang din ang mga kaibigan natin from Australia, sa Laverne. Excuse me po, no? Sa Laverne, sa Marcos Celorio, at syempre binabati rin natin ang Miss Australia na mami niya, at syempre kay Janila Lu. And happy listening and watching right now sa atin sa 1FM. Yan ang mga kaibigan natin yan. Nandito sila ngayon sa Pinas, no? Sila Janila Lu, yung mami niya. And hello rin syempre sa aking nanay-nanayan sa Australia, si Mami Denise Moffitt. Hello po sa iyo, Mami Denise. We love you so much. And anyway mga kawan, basahin na muna natin ang mga kasabihan ng mga kawan natin dito sa 1FM. Kasabihan, ano ba ang kanilang mga kasabihan? Ito, mga kasabihan nila ngayon mga kawan. Ang unang-una sa mga kasabihan ay naniniwala daw si Sinag sa kanyang kasabihan na kapag malungkot ka, lapit ka sa akin, papainitin at papasayahin kita, no? Nakakatakot yun Anong paraan yan? Nako ikaw mapapahamak pa ako sa'yo, Sinag.
Ito pa, kasabihan. Isa pa sa mga kasabihan na makakuha natin ngayon. Ang kasabihan niya, nako, ito isa sa mga paboritong kasabihan ko eh. Ang kasabihan ng isang kawan natin, ang pangalan niya ay si Melanie. Sabi niya dito, DJ Lubinsi, naniniwala ako sa kasabihan na pag may away sa bahay, ayun, ulitin ko ha. Naniniwala ako sa kasabihan na kapag may away sa bahay, may nakasilip agad ang kapitbahay. Yung pala yun, no? Sa bagay, totoo yan, no? Kunyari, may mga kaganapan sa bahay nyo, yung mga kapitbahay natin, nuknukan ng mga marites yan. Dinaig pa niya na CCTV camera. Kunwari lang nagkakabit ng mga CCTV camera yan, mga mata at tenga pa lang nila, alam na nila yun. Hindi ba? Anyway, hello rin kay Mami A. Chris Alcida at hello rin kay Abby De Vera. Happy listening right now ngayon dito sa 1FM. At syempre sa mga na-tune in sa atin sa iba't ibang lugar dyan, hello po sa inyong lahat. Kung may mga pabati po kayo mga kawan, i-drop nyo lang po dyan. Mga kawan, ito ang katanungan natin ngayong oras na to. Ito ang magandang katanungan natin ngayong oras na to, kawan. Paano kung ang taong mahal mo o papakasalan mo ay kailangan may pirmahan kayo ng prenuptial agreement? Anong opinion mo, kawan? No, opinion lang naman, 'di ba? Hindi naman natin masasabi kung nangyayari ba sa ito, nangyari ba sa ito. Kasi trending ngayon ang usapang prenuptial agreement na 'yan. No, marami na daw mga aktres, artista, sikat, no? Excuse me po, na mga tao na naghiwalay dahil sa prenuptial agreement na yan, kawan. Tingin mo ano kayang opinion mo, kawan? Kung ikaw ang nasa sitwasyon nila, kawan, papayag ka ba na magkaroon kayo ng prenuptial agreement bago kayo ikasal? Nako, kawan, pag-usapan natin yan ngayon, kawan. Ako, masaya to. Kasi maraming mga kawan natin na palaban dito na ayaw nang wala silang karapatan sa mga ari-arian ng kanilang partner. Kasi yung mga kakawan natin dito, ultimo yung sahod ng partner pa lang, hindi pa sumasahod, tinatanong na, no? Nako, kawan, pag-usapan natin yan, kaya huwag kayong mawala. Mamaya, i-drop nyo ang mga sagot nyo dyan. Ayoko pang madaliin ang ating pag-uusap na to, pero napakagandang topic nito about sa prenuptial agreement. Nako, isa to sa mga maiinit na usapin na pinagtatalunan ngayon sa social media at syempre ng mga aktres na naghihiwalay, no? Kasi nga daw nasabi, kawan, sa isang social media post ng ating source na kaya daw naghiwalay si Dominic Roque, no? Si Dominic Roque at syempre, itong si Bea Alonzo, hindi si Bea Banini na nakapost sa amin dun sa nakapost dun sa social media namin, ha. Hindi yun, ha. Iba yun, kawan, ha. Kumbaga, ito daw si Dominic Roque, kawan, ay hindi daw pumayag na may prenuptial agreement na pag-uusapan. Nako, ano kaya ang tingin nyo dyan? Ano masasabi ninyo, kawan? Lil Vinci, my chinito boy. Kwento 1 sa 1FM. Batiin na muna natin mga nagpapabati, mga kawan. Big shoutout kay Albert, kay Marty, kay Jam. Hello po sa inyo, mga kawan. At hello rin kay paring Kicks na nanonood sa atin ngayon dito sa 1FM. Maraming salamat sa panonood nyo, mga kawan. At syempre, mga kawan, binabati ko lang din ng happy birthday Sir Julius Tariela from Ren, Yana, Jmart and McDonald's team in Mount Newton, Canada. Happy birthday po, bossing! Wish you all the best and more blessings to come po, bossing. Hello po sa inyo, Julius Tariela. Yan po. Nako, baka naman, bossing, makatikim kami ng Canada dyan, no? Makatikim kami ng chocolate sa Canada.
Naisip niyo yung kawan, no? Naisip niyo ba yung kawan? Yung mga ganang banatan ng mga ng mga kapitbahay nyo, no? Na nakakaasar minsan, no? Meron naman chocolate dyan sa may SM o kaya sa mga shop grocery, di ba? Tapos sasabihin, gusto ko matikman yung chocolate dyan sa US. Di ba? Ano pinagkaiba dyan sa US, di ba? Ano pinagkaiba ng tsokolate doon, di ba? Yung mga tsokolate naman doon, tsokolate rin na tinitinda din. Di ba? Ayan na. Hey, binati ko na, yun. Siya yun. Binati na natin yan. Merry birthday yan, no? Ang dalawa rin, kaya babatiin na muna natin ang mga kawan natin nakatutok ngayon kay Lucel Alejo Cebuco. Hello po sa inyong lahat. Ronalina Guilherme Gekain. Hello po sa inyong lahat. At hello rin kay Siri Oxsurf. Wow, ang hihirap naman ng mga pangalan nyo. And Dulce Salasa na nanonood sa atin ngayon sa 1FM. Ayan, no? Ayan. At syempre mga kawan, ito na nga. Ito na nga ang napaka-trending na pinag-uusapan ngayon ng mga taong bayan. No? Ano bang opinion ninyo about dito sa ating prenuptial agreement? No? Kumbaga may mga iba't ibang mga kawan na nasa atin dito na nagda-drop na ng mga kanya-kanilang opinion. May nagbahagi pa nga ng kanyang kwento about sa prenuptial agreement. At nakakagulat lang din kawan na hindi lang mismo pala it depends talaga kasi sa kalagayan ng isang tao to no? Kumbaga hindi natin masasabi kung sinong kayang magbigay ng prenuptial agreement, kung si girl ba o si lalaki ba, di ba? It depends talaga Minsan kasi may mga pinoprotektahan sila, di ba? Na pinaghirapan din nila. No? At hindi natin na masisisi kung ano man ang tumatakbo at paniniwala nila sa buhay nila kawan. Pero nga sabi nga dito ng isang tao na kawan natin, sabi dito ni Marge, ayan, DJ Lobinsi, ako po ay nakaranas na ng ganyan. Dahil may 8 years po akong partner. No? Turing niya na nga partner kawan no? Partner na. Talagang nagsama na sila sa iisang bahay. Nakasama niya na daw ito ng napakahabang panahon. 8 years kawan 8 years. Hindi biro ang binuno nila para sa 8 taon. And then, ang masakit sa akin yung panahon na ikakasal kami. Sinabihan ako ng pamilya niya. At mismo siya na si Eric. Wow. Binanggit pa yung pangalan. No, nagbanggit pa ng pangalan. Sino ka man, Eric? Nako, may kasalanan ka dito. Hindi ko akalain na sa tagal namin at sa dami namin pinagsamahan ay magagawa niya sa akin na papirmahin ako ng prenuptial agreement. At syempre, bilang isang babae, nasaktan ako niyan. Dahil wala naman akong intensyon kung anong meron siya. Dahil meron din naman ako kung anong meron siya. Pero siguro, hindi natin masisisi kung ano ang gusto niya. Hanggang sa naghiwalay na lang po kami at hindi namin naunawaan ang isa't isa. No? Ayan na mahirap gawan no? Yung hindi tayo magkaintindihan in terms of sa mga kasal ninyo, bago ikasal, 'di ba? May mga ganyan Yan ang mahirap gawan 'Di ba? Pero kung ako ang tatanungin about dyan sa prenuptial agreement na yan, sa akin meron o walang agreement na ganyan, wala naman na makukuha sa akin Ano makukuha? Ano makukuha sa akin? Di ba? Wala naman akong ariyan. Wala na pare. Wala. Na-surrender na kapare. Ay, nako. Oo. Di ba? Kumbaga kamain, para sa akin Para sa akin, kung sino man na makilala kong tao, di ba? Syempre, ako naman may nakilala na.
But sa akin, kawan, hindi na para mag-prenuptial na ganyan. Wala namang makakukuha sa akin, meron ako. Di ba? Sana kung Kuya Will ako. Gano'n. Pero ang tamang opinion ko talaga dyan, kawan, kung ako ang tatanungin ninyo, ang mahirap kasi kung hindi kayo parehas ng paniniwala. 'Di ba? Kapag hindi kayo parehas ng paniniwala, talagang hindi kayo magkakasundo eh. 'Di ba? Kumbaga, ang isang relasyon kasi kailangan nagkakasundo kayo diyan sa parehas niyong paniniwala. Bakit naman ang ibang aktor, actress na kilala natin, umagri sila sa mga prenuptial agreement? Bakit naman yung iba, hindi sila umagri? Umaga kasi may mga dahilan yan. Yung iba, ang dahilan nila is naaapakan ng pride nila. Naaapakan ng bilang isang pagkalalaki nila na parang wala kang tiwala sa akin na papapirmahin mo ako sa ganyan, wala naman akong kukuhain sa'yo. Diba? At kung yung iba naman ng babae na tatapakan din ang kanilang pride, syempre, na ba't hindi kita minahal, no? Para dyan, no? Ba't mo ako papapirmahin? No? And yung iba talagang pumipirma dahil sa pag-ibig nila at mahal nila yung tao. 'Di ba? Pero para sa akin, kung ako nandoon sa sitwasyon na 'yon, hindi ako yung magpapapirma, ako yung papapirmahin. Ito maganda 'to eh. Siyempre kanina ang tanong, paano kung ikaw yung nandoon sa sitwasyon na ikaw magpapapirma? Wala naman akong papapirma. Paano kung ako yung papapirmahin ng prenuptial? Tatanggapin ko ba o hindi? Yun yung ang tanong doon, kawan. Para sa akin, kawan, kung mahal mo ang isang tao, kung totoo ang pagmamahal mo sa kanya, at talaga naman wala kang habol doon sa meron siya ngayon, at tinitignan mo lang kung anong meron kayo ngayon, hindi ako matatakot pumirma doon. Totoo yun. Kumbaga, oo, pinakilala mo sa akin. 'Di ba? Yung respeto mo sa akin at pagtingin mo sa akin, parang tinanggal mo. Dahil dyan sa pirmahan natin na yan. Dahil pinoprotektahan mo kung ano man ang pinag-ingatan ng pamilya mo, anong pinag-ingatan ng angkan ninyo, o ikaw mismo kung anong pinag-ingatan ninyo dahil dyan sa pirmahan na yan, okay lang sa akin. Pero tumatak na sa akin na yun na parang wala kang tiwala sa akin at hindi ganon kasolid ang pagmamahal mo. Pero bilang isang lalaki na nagmamahal ng totoo, pipirma ko at ipapakita ko sa iyo na hindi ko kailangan ng mga bagay na meron ka ngayon, kundi bubuo tayo ng para sa atin. Yun yung para sa akin, kawan. Yun yung para sa akin, kawan. Kasi kawan, hindi ko naman kasiraan yun eh. Kung pipirma ako dun, hindi ko kasiraan yun. Pinatunayan ko na mahal ko lang talaga siya. Pero kabawasan yun sa isang babae na magtiwala ka sa partner mo. Di ba? Di ba, kawan? Kasi ako yung pumipirma, hindi ako yung nagpapapirma. Di ba? Pero marirealize na bandang dulo. Di ba? Marirealize na bandang dulo na sa pagpirma ko doon, na totoo talaga yung pagmamahal ko. Na hindi ko habol yung kung anong meron siya. Kawan, ito pa nga, magandang istorya dito, kawan. Ito, nagbahagi dito si Mary Grace. Wow, ang ganda ng pangalan. Ito po si Ma'am Mary Grace from California. Wow, hello po sa California. Ma'am Mary Grace, big shoutout po from California. Ito, basahin natin to. Sabi niya dito, ito, DJ Lubinsi, matagal na panahon na po kong kinasal. At naranasan ko din po ito. Bago po kami pumunta ng ibang bansa, kinasal pa po kami. Saan to? Sa may St. Peter, sa may Quezon City. Okay, yung St. Peter, doon sa Quezon City, yung malaking simbahan doon, yung maganda. Oo, malapit sa may Don Antonio. Hindi yun yung St. Peter talaga, meron St. Peter, no? Ito, St. Peter, Quezon City. At ang panahon na yun, DJ Lubinsi, talagang napakagulo ng mga sitwasyon na yun. Dahil bago po kami ikasal, biglang naglabas ng prenuptial agreement ang aking asawa.
At yun daw po ay para maprotektahan ang lahat ng mga binigay sa kanya ng kanyang magulang. Wow! Di ba? Ba't mo pa binigyan yung asawa, yung anak mo kung poprotektahan mo lang din? Tapos pag nag-asawa siya, babakuran mo, di ba? Ito pa. At ako, DJ Lou Vinci, nasaktan. Nasaktan ako dahil sa bagay na yon na parang hindi nila ako pinagkatiwalaan. Nakakatawa lang, DJ Lil Vinci, kasi yung panahon na yon, isa lang po akong working student. Isa lang po akong nagtatrabaho ng call center. At syempre, pag-graduate pa lang po ako nun. At hindi ako nagdalawang isip, DJ Lil Vinci, pumayag ako na kahit sa problemang kinakaharap ko, ay maayos namin ito. Kaya nga, yung panahon na yon, pumirma ako, DJ Lil Vinci, kinasal kami, at ngayon na naging successful na ako sa buhay, kasama ko pa rin yung tao minamahal ko, at nagtagumpay naman po kami sa lahat ng suliranin namin. Ayan yun. Kumbaga, DJ Lil Vinci, ang aral lang dito, minsan, may mga bagay tayong kailangan natin tanggapin para makamit natin kung ano ba ang talagang pinapangarap natin. At alam nyo, kawan, lahat ng mga meron ng asawa ko, hindi niya pa rin pinagkait sa akin. At lahat din naman ng meron ako, hindi ko rin pinagkait sa kanya. Binigay ko ang lahat-lahat. At ngayon, nasa California na po kami. Maraming salamat, Lil Vinci. Wow, napakagandang story na ito, kawan, ha? Napaka-solid, ha? Ano yung mga kawan? Ito na, no? Last extra na, no? Ano yung mga kawan, maraming salamat sa inyo. Maraming salamat sa pagsama nyo po sa akin dito sa Kwentuhan with Lil Vinci. Ano yung mga kawan, lagi lang kayong tumutok dito sa 1FM at lagi lang po kayong makinig sa mga ating kwentuhan Mondays to Fridays 1 to 3 p.m. Dito lang yan sa 1FM at big shoutout sa lahat ng mga kawan natin na sila Rosaline, sila Laika, sila Lucel at big shoutout rin po kay Doc Grace, no, ng Precious Smile Ortho Implant Dental Clinic po mga kawan. Diyan po yan sa BF Homes, Parañaque. Maraming salamat po, Doc Grace. We love you so much. At mga kawan, lagi lang po kayo tumutok dito sa 1FM. At lagi kong sinasabi sa inyo, sa bawat awitin nating pinapakinggan, meron tayong kwentong mapaghuhugutan at lagi ka lang maging mabuti sa kapwa mo para bumalik din ang kabutihan sa'yo. Dito lang yan sa 1FM, 1 lang yan. Kwentuhan na! Kasama ang iyong Chinito Boy, Lil Vinci. Araw-araw, 1:00 ng hapon, dito sa 1FM. Kwentuhan na!